para sa akin, mas paasa pa din yung mga babae. Actually, kasi ang babae kasi, sa pagkakaalam ko, masyado silang dependent sa mga bagay-bagay. Sa mga tao, sa magulang nila. So, parang lagi nila kailangan independent pa sa lalaki. Kaya minsan, sinasabi, ang lalaki daw paasa. Eh, sa totoo, sila naman masyadong dumidepende. Kami naman mga lalaki, hindi naman lagi namin may ibibigay yung gusto namin. Kung ano lang naman sa tingin namin tama, magpapaka-pragmatic lang kami. So, to be honest din, kaya din ako naging geto dahil yun sa mga babae. Masyadong, sabihin na natin nasaktan ako sa mga babae nung high school. Dahil mga paasa, mas gusto nila may itsura lang, o kaya may pera, yung medyo social tingnan. Eh, yung pala, kailangan ko binoyfriend. Kasi ang magulang ko nasa ibang bansa, nalaman nila. So, yun. Para sa akin, ang paas talaga, mga lalaki. Sila yung unang nag-first move, sila yung unang nagbibigay ng motibo para ang babae, kami mga babae, ay umasa, mapol, parang ganyan. Tsaka kasi sila, mga lalaki kasi, magaling lang talaga sa una. Kaya ayun, talagang feeling namin ay may sparks na, yung pala ay wala pa. Yun, thank you very much. Okay, for me, mas paasa ang girls dahil ayon sa ating culture, sila naman naniniligawan. So, sino ba yung sasagot pag nililigawan siya? Di ba yung mga girls? Eh, wala pa naman ako experience kaya hindi ko naman din masabi na paasa ang girls. Pero, basta sa aking mga nakikita ay mas paasa talaga ang girls. Dahil sila yung nililigawan. Bakit pa din sila magpapaligaw if ayaw naman nila dun sa boy na nanliligaw sa kanila? Then, ang mga girls kasi, sila yung sinusuyo, sila yung hinahatid, mga ganyan-ganyan. Yung mga practices na ginagawa kapag nanliligaw. So, kung maaari, hanggat mas maaga, express nila yung kanilang pagka hindi gusto dun sa boy, if ayaw talaga nila. Kasi mas masasakin lang yung effort, tapos sinaktan nyo pa yung tapos paasahin mo lang pala. That's all. Pero wala pa naman akong experience sa love, kaya I can say. Thank you. Para sa akin, mas paasa ang lalaki kasi sila yung nagbibigay ng dahilan para magustuhan sila ng babae. Sila yung gumagawa ng first move, sila yung nagliligaw. Meaning, hindi aasa ang babae kung alam nilang wala silang aasahan sa lalaki. Simula paparamdam nila sa mga babae na sobrang special nila. Tapos in the end, sila din yung magpaparealize sa sarili nila na infatuation lang yung nararamdaman nila. Kung kailan hulog na yung babae. Kasi may silang salita ng tapos at gumawa ng mga promises na hindi naman nila kaya panindigan sa huli. Which in the end, nagiging dahilan ng mga na pag-asa ng mga babae kasi doon sila kumakapit. Tapos, iiwan din pala sila, then papalabasin ng mga lalaki na assuming yung mga babae. Bottom line, mas pasa lang ang mga babae. Ay, lalaki! Yung mga paasa ay mga babae. Wala na sa manliligaw. Kung ayaw nila sa isang lalaki, sabihin nilang ayaw nila, wala na yung papasahin pa. May mapakipag-kipag sila na parang naasa lalaki. Oo, sagot niya. Yan lang. Sino ba talaga ang paasa? Ang lalaki o ang babae? Para sa akin, mas madalas na paasa ang lalaki. Kasi meron naman talagang instances na nagiging paasa din ang mga babae. Pero more often, nagiging paasa ang mga lalaki. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, sila naman yung usually na nagpapakita ng unang motibo. Na alam naman nilang madaling ma-fall ang mga babae. Sabi nga, alam naman nila na sabihin natin assuming ang mga babae, pero tinutuloy-tuloy pa rin nila. At ang mga babae naman, kaya lang nasasabihan ng paasa kasi, halimbawa, may ibinigay yung lalaki, tapos syempre respeto na lang ng babae na hindi natatanggihan yung ibibigay at tatanggapin niya para hindi naman mapahiya yung lalaki. Tapos, minsan pa, kapag nagsasabi yung babae na hindi niya gusto yung lalaki or walang chance yung lalaki iisipin, pakipot lang. Hi guys! So ngayon, ang tanong ay, sino ba ang mas paasa? Ang lalaki o ang babae? So basically, para sa akin, ang mga babae ang mas paasa. Unang-una, ang mga lalaki ang nanliligaw. Yung point pa lang na pinayagan mong manligaw ang mga lalaki, pinapaasa mo na yan, umaasa na yan dun sa bawat
binibigay niya chocolates, bulaklak, sa bawat pagdadala niya ng gamit mo, sa sundot natin na inilalaan niya sa'yo. Lahat yun ay sign na ng pag-asa niya. Tapos, minsan ngingiti ka pa at kikiligin kahit naman hindi mo siya gusto. Di ba, pinapaasa niya na yung lalaki. Tapos pangalawa, gusto ng mga babae yung feeling na nagugustuhan sila, yung feeling na ina-admire sila. Tapos may mga babae pa nagsasabing natuturuan daw ang puso. Please lang po ate, huwag kami. Pinapatagal nyo lang yung paghihirap ng mga lalaki. Tapos hindi nyo naman pala matuturuan mahalin. Sabi nga sa kanta ng parokya ni Edgar, Huwag mo na sana akong pahirapan pa. Kung ayaw mo sa'kin ay sabihin mo na. pangatlo, mas emosyonal ang mga babae, saka mas likas silang mabait. Minsan, ang mga babae, sa sobrang bait, nahihirapan silang bastidin yung mga lalaki kasi ayaw nilang masaktan yun eh. Eh, kung tutusin, mas masakit yun para sa lalaki, di ba? So, yung panghuli, nagmumukha lang namang mas paasa ang mga lalaki kasi mas reklamador ang mga babae, di ba? Mas ma-emotional nga sila eh, yung tipong, pinaasa ko nito, na ganito, na ganito, na ganito. Pero ang mga lalaki, hindi yan magreklamo sa pinaasa sila kasi nakakabawas yun sa pagkalalaki nila. So, para sa mga babae diyang nagpaasa sa mga lalaki, ito ang message ko. Para sa akin, ang konsepto ng paasa ay nagmula dahil sa kakulangan sa komunikasyon. Ang mga babae, expressive yan sa feelings nila. While ang mga lalaki, hindi yan gaano ka-expressive sa feelings nila unless she's the right one that is really into. So para sa akin, mas paasa ang mga lalaki. Unang-una, bakit ba sinasabi na mga lalaki hindi daw gaano nag-express ng feelings nila? Kasi nga, they tend to date the wrong girl. Why? Evolutionarily speaking, stage 1 ng pagkagusto ng mga lalaki sa babae ay based sa physical appearance. So, lalapitan nila si babae, liligawan, gagawin ang lahat para mapansin sila na nananahimik na babae. At kapag sila ay pinansin na, dadako na sila sa stage 2, which is feelings na ang pinag-uusapan. Okay sana kung compatible. Okay sana kung nagustuhan niya talaga ang emotional stability ng babae. But what if hindi? Sino ang paasa sa point na to? Diba ang mga lalaki? So I therefore conclude na mas paasa talaga ang mga lalaki.